Eto na nga guys, yung una nating na topic na 6 na mga kababayan natin Pilipinang domestic workers ang inaresto sa Hong Kong dahil sa pag-aalok ng serbisyong dental na hindi naman sila totoong dentista, kaya sila hinuli ng Hong Kong Police dahil nga illegal ang ginagawa nila. Bibigyan naman sila ng abogado ng ating gobyerno, ngunit ayon sa DMW ay hindi pa makakauwi ang mga Pinay OFW or mga Pinay domestic workers na inaresto dahil nga sinampahan na sila ng formal na reklamo ng Hong Kong government at posibleng makulong sila doon. Samantala, bibigyan naman ng DMW at OWA ng tulong ang pamilya ng mga OFW inaresto, lalo na yung mga anak na nag-aaral pa. 6 na Pinoy domestic helper ang inaresto sa Hong Kong dahil nagpanggap umanong dentista at nagtayo pa ng iligal na klinika. May mga ginagawa ng hakbang ang gobyerno para tulungan sila. Nakatutok si JP Soriano. Tinutulungan na ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong naaresto ng Hong Kong authorities matapos umanong magpanggap na mga dentista at mag-operate ng isang illegal na dental clinic. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, bibigyan sila ng abogado at inaayos na rin ng Philippine Consulate General Office, kaisa ang DMW, OWA, MWO, ang visitation rights. We will help the 6 who have been arrested and detained to provide with them with a lawyer and who will put up the best legal defense under the circumstances, and again to help their families here in the Philippines. Ayon sa DFA at DMW, dumating sa Hong Kong bilang domestic helpers ang 6. Ito rin ang nakalagay sa kanilang visa at nakasaad sa kanilang mga OEC o Overseas Employment Certificate. Pero dahil pumasok umano sa ibang negosyo at nagtrabaho labas sa kanilang kontrata, maituturing daw itong unapproved employment, pati na rin ang pagpapanggap umanong mga dentista. Sabi ng Philippine Consulate sa Hong Kong, nakadeteni na sila sa Hong Kong Immigration Department. Nasa mahigit 200,000 ang mga OFW sa Hong Kong na karamihan ay household service workers. Kaya may pakiusap ang DMW sa mga Pinoy sa Hong Kong. So umayon lang po dun sa trabaho na yun. No? Huwag na pong mag-moonlight o magtrabaho ng ano paman na labag dun sa Hong Kong laws and regulations at sa visa na iginawad sa inyo. As of the end of the day yesterday, the charges na had been filed against all 6, which means they will have to go through the process of investigation by the necessary authorities in Hong Kong. So hindi pa yan sila agad makakauwi. Malabo pang makauwi ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong nakadetini ngayon sa Hong Kong. Kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Hong Kong ang pagkaaresto ng mga ito noong August 17. Kahapon, formal na silang kinasuhan dahil sa aligasyong pagpasok sa hindi otorisadong trabaho, pagtatayo ng negosyo at umano'y pagpapanggap bilang mga dentista. Kasunod ito ng pagtatapos ng kanilang mga kontrata bilang mga domestic worker o kasambahay sa naturang bansa. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, inaasikaso na ng pamahalaan ang kaukulang tulong para sa mga ito. Together with the DFA, with the Philippine Consulate General's office in Hong Kong, we are providing legal assistance to them. A visitation will happen. As I understand it, the lawyers will visit them as early as today. Samantala, tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sa kabila ng mga kasong kinakaharap ng 6 na Pinoy ngayon sa Hong Kong, patuloy na magbibigay ng suporta at tulong ang ahensya sa pamilya ng mga ito sa Pilipinas. Giit ng kalihim, hindi dapat madamay ang pamilya sa anumang illegal na trabaho na pinasok ng kanilang mga kaanak sa ibang bansa. Kasi hindi naman kasalanan ng mga anak yun, lalo na kung mga maliliit na bata. Mahihinto yung livelihood. They will face the necessary proceedings in the host country. Yes, they will be given their day in court, but in the meantime, we will assist the families. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa kanilang mga pamilya upang maipaabot ang kanilang mga kinakailangang tulong. Ayan mga kababayan, sa kagagawa nyo, ang pamilya na umaasa sa inyo sa Pilipinas ang magiging kawawa. Buti na lang ay sasaklolo pa rin ang ating gobyerno sa pangunguna ng DMW at OWA
sa inyong mga pamilya. Kahit na kahihiyan sa mga OFW at sa gobyerno ang ginawa nyo. The Immigration Department on Sunday arrested 6 foreign domestic helpers on suspicion of providing illegal dental services. Memo Singay reports. The 6 suspects are all Filipinos aged between 34 and 60. The Immigration Department received a report saying someone might have been providing illegal dental services from a tenement unit in Shamshopo. After investigating the case, immigration officers on Sunday launched an operation. During the raid, authorities seized multiple items from the unit, including dental equipment for cleaning and braces. The department said the 6 suspects operated their dental business every Sunday. The service charge for each session costs between $150 and $500. 2 suspects claiming to be dentists said they had picked up their skills from the internet. The rest were assistants. Apart from the 6 arrested, the department said 13 Filipino customers were at the scene when they raided the unit. Sources say the 2 dentists have been frequenting Hong Kong for more than a decade and have been running the business for over a year. The Immigration Department said the unit's hygiene was poor and the suspects were dressed in normal outfits, posing a great risk of infection. On YouTube, videos are readily available teaching people how to clean teeth. Some YouTubers say that cleaning teeth at home can be risky, but they would still do it. This is not the first time immigration officers have arrested people for operating an illegal dental business. In 2021, authorities arrested 4 Indonesian domestic helpers. Some domestic helpers say these dental care services often appear on social media. I have seen in the Facebook when I scrolling my phone, then I have seen a lot, but I haven't got interest. A domestic helper agent said current medical insurance for the community does not include teeth cleaning services, and some people may opt for illegal options because of the lower charges. Ang masasabi ko na lang, ano ba yan mga kabayan? Kahit ano-ano na lang ang pinapasok nyo para kumita ng extra dyan sa Hong Kong. Saan nyo naman nakuha ang lakas ng loob at idea na mag-aalo kayo ng dental service na hindi naman kayo rehistrado at hindi naman kayo totoong dentista? Siguro napanood nyo lang ito sa YouTube at in-apply nyo sa tao. Pero hindi nyo alam, pwede kayo makapahamak ng kapwa natin Pilipino dahil pwede silang ma-infeksyon.